Naging panatag naman si Nuli nang masilayan niyang ayos lang naman ang kalagayan ng mga ito. Muli niyang sinabihan ang iilan niyang mga tauhan na nalalapit na ang kanilang pag-alis. Matapos makapagsalita ni Nuli, tanging pakikinig lang naman ang nagawa nito. Magamat matagal-tagal nilang hindi masilayan ang tinuturing nilang kaibigang si Nuli, wala silang magagawa. Hanggang sa may iisang tauhan niya ang sumagot sa kanyang sinasabi. Kanuli, sa pagkakawala mo ng mga ilang linggo, ibig mong sabihin hindi na muna tayo maghahanda ng mga panlaban sa ngayon? Sagot ng nagngangalang Marco. Oo, ganun na nga mga kaibigan. Pero huwag kayong mag-alala. Andyan naman sila Itay at ang mga kapatid kong kung sakaling may mga bisita tayong kukuha ng ating mga panlaban. At saka huwag kayong mag-alala sa tuwing sasapit ang gabi, dahil palagi kaming magpapadala ng mensahe sa kaibigan naming si Maro nang siyang maglilibot dito tuwing gabi habang wala ang aming pangkat. Wala naman ang nagbabanta sa ating katahimikan, kaya huwag kayong mangamba. Sagot ni Nuli rito. Nang mapaliwanag na ni Nuli ang lahat, naging panatag naman ang mga ito. Naintindihan naman kasi ng mga tauhan niya na hindi lang siya sabongero, kundi isa ding antingero. May mga bagay ding atubangin. Isa na doon ang kanilang misyon. Nang gabing din yon, tumungo ng bundok ang dalawang ermitanyo, pati na ang tatlo pang kaibigan ni Nuli at kaibigan din ni Danilo, upang puntahan ito ang kubo ng ermitanyo na matagal nang hindi napuntahan. Gawa ng may mga bagay doong kukunin ang dalawang ermitanyo, lalong-lalo na yung mga naiwan nilang sandata. Pinasabay na rin nila dito ang tatlong tandang upang sa kanilang paglalakbay may libangan sila sa daan. Bali nagpahuli sila Nuli at Danilo dahil sa pagsapit ng araw, magkita-kita lang sila sa bundok. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, nakapagpaalam na si Nuli sa pamilya niya at sa mga tauhan niya. Nagpaalam na din siya kay Guyo upang makadalaw ito sa kanyang manukan habang wala siya doon. Kinuha na rin niya si Leroy bilang pang-apat niyang tauhan upang kahit papano hindi mabibigatan sa trabaho ang matagal na niyang mga tauhan. Ayon kay Nuli, mas alaga ang mga manok mo kung ang mga tauhan mong kinuha ay puro din mahilig sa mga manok. Sa pagsapit ng gabi, panay na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe ang dalawang ermitanyo sa pamamagitan ng alaga nitong ibon. Kaya't ng mga oras ding yon, kaagad na silang dalawa ni Danilo na umakyat ng bundok upang sundan ang mga kasama nila. Habang naglalakbay sila sa masukal na kagubatan, nakamasid lang naman sa kanila sa itaas ang dalupahaw ng ermitanyo. Ngunit sa ilang oras nilang paglalakad, napapansin nilang panay ang paghiyaw ng ibong yon na para bang may mensahe itong ipaparating sa kanila. Nang mapansin din ito ni Nuli, nagwika naman siya kay Danilo ng, "Kaya pala, may pinarating na mensahe ang ermitanyo sa atin.
kung paano tayo makarating ng mas maaga sa lugar nito. Halika, sumunod ka sa akin. Tugon ni Noli kay Danilo. Pagkarating nila sa lugar na itinuro ng ibon, agad naman nilang nasipat ang katawan ng baliti na may biglang lumitaw na lagusan. At sa buka nito, nandun ang mga gabay nilang nag-aantay sa kanilang pagdating. Nang makita nila ito, agad naman silang pumasok sa lagusang yon. At pag-apak pa lang nila sa buka nito, kaagad na silang hinila nito papaloob ng napakalakas na puwersang hindi nila mapipigilan. Ilang saglit pa, nandilim naman ang kanilang mga paningin at nawalan sila ng malay. Sa paglitaw nila sa bakuran ng kubo ng ermitanyo, nasipat naman nilang nag-iinuman ng tuba ang mga ito, habang nakangising nakatingin sa kanila. Dali-dali silang nilapitan ni Manong Duming habang nagwiwika ng, "Salamat naman dahil nakuha nyo ang ipinadala kong mensahe sa inyo. Halina kayo upang makapag-umpisa na tayo. Puntahan pa natin ang lugar kung saan nag-aantay ang mga kasama nating mga antingero. Handa na ba kayo?" wika ni Manong Duming. Handa na, Manong. Nakita ko lang muli itong lugar kung saan mo ko hinubog. Parang kahit nakatiting na pagod, wala akong nararamdaman. Wika pa ni Noli. Dahil sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman ang matanda. Kasabay ng pagsagot nila dito ay ang pag-umpisya nilang paglalakbay, sakay-sakay sa mga kabayong na unang dinala nila Lando, papunta sa lugar kung saan ang mga antingero. Yun kasi ang lugar na pagkitaan nilang lahat. Nang marating nila ang lugar na yon, laking gulat nila Noli. Gawa ng ang lugar pala kung saan nag-antay ang mga antingero ay ang talon kung saan sila nagsasanay, na nakadungaw sa kanilang baryo. Agad din naman nilang nasipat ang mga antingerong naghintay sa kanila, at meron itong daladalang tag-iisang bayong nang siyang pinaglalagyan ng mga ito ng kanilang mga gamit. At bukod pa dito, may dala itong tag-iisang kabayo nang siyang sasakyan nila sa kanilang paglalakbay upang lilipulin ang mga sungaw, upang hindi humantong na maghahari pa ito sa buong lugar. Nang makalayo-layo na sila sa lugar na kanilang pinagkikitaan, panay pa ang pagsipat ni Noli sa natatanaw niyang baryo kung saan ang manukan niya. Gawa ng sa pangalawang pagkakataon, malalayo na naman siya sa lugar kung saan ang nakasanayan niya. Nang mapansin naman siya ni Manong Duming, nagtanong naman ito sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanyang pag-iisip. "Huwag kang mag-alala sa iyong mga kaibigan at pamilya, Noli. Walang mangyaring masama sa mga ito. Dahil mas lalong pinapalakas ko ang mutya na nakabakod sa iyong manukan. Ang mga tauhan mo naman, ligtas sila dahil sa kaibigan kong si Maro na magbabantay tuwing gabi. At isa pa, wala naman akong nakikitang panganib sa baryo." Wika ng ermitanyo. Salamat ho, Manong. Sana din ho, maging maayos ang misyon nating gagawin. Sagot niya.
Huwag kang mag-alala, kaibigang sabongero. Malalakas ang mga kasama mo rito. Singit naman ng isa pang antingerong may katandaan na. Habang naglalakbay sila, panay naman ang usapan nila sa daan. Hanggang sa inabutan na sila ng umaga ng hindi napapansin. Dahil animoy pagod na ang mga kabayo nilang sinasakyan, nagpasya silang huminto na muna sa baryong kanilang narating. Habang yung mga kabayo, pinapakain nila ng maraming damo upang maging malakas ito ulit sa muli nilang pag-usad. Ang ginawa nila noon sa lugar na kanilang hinintuan, kumain ng almusal at mag-inuman ng tuba pakunti-kunti. Habang ginawa nila ang mga bagay na yon, marami noong mga taga-baryo ang nakakita sa kanila. Lalo na nung masipat ng mga ito na may mga dala-dala silang mga panlabang tandang kasabay ng kanilang paglalakbay. Sa pag-aakala ng mga taong isa silang dumayong sa bungero, ng mga oras na yon, pinuntahan sila ng mga taga-baryo. Dala-dala ang mga manok panlaban. Nais ng mga tao na yon na labanan ang dala-dalang panabong ni Nuli. Nang mapansin ng mga antingero na kasama ni Manong Duming ang pagsidatingan ng mga mananabong, napangisi naman ito habang nagwiwika kay Nuli ng, Ako'y bahala sa imong manok, noy. Tuon ako, makadaog tlagita. wika nito na ang ibig sabihin nito ay, ako ang bahala sa manok mo. Mananalo tayo. Sinabi yon ng kasama nilang antingero. Siguro may alam din itong mga dasal para sa mga ganong gawain. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng isang antingero, ngumiti lang naman siya habang sumasagot ng, walang problema, Manong. Dinala ko talaga yan upang libangan natin dito. Nang marinig nito ang kanyang sinagot, kaagad naman itong kinuha ang kanyang tandang at kaagad itinapat sa mga panlaban ng taga-baryo. Dahil sa ilan lamang ang dalang manok ng taga-baryo, kaya't kahit mas malaki ng dihamak ang kalaban, wala silang magagawa kundi labanan ang mga ito. Haba sila Manong Duming at Mang Carpio, nakatingin lang ito kay Nuli at sa antingerong nagtatari habang uminom ng tuba. Ngunit habang ikinabit ng antingero ang taring gagamitin nito, nasipat ni Nuling may isiniksik ito sa tari ng manok na isang maliit na bagay na kulay itim na kasyang-kasya lang sa pansapi ng tandang. Hugis pa ba ito? At nang makita ito ni Nuli, napatanong naman siya sa matanda ng, anong uring mutya yan, Manong? Nang marinig ito ng matanda, tumingin lang naman yun sa kanya habang bumubulong ng, ngotya ito ng sapot na gagambang kuweba. Mabisa ito sa ganitong gawain, bata. Nang marinig ito ni Nuli, nanatiling nakamasid lamang siya dito at iniisip niyang may ganon din palang mutya na pwedeng gamitin sa sugal. Ilang minuto pa ang makalipas. Unti-unti nang dumami ang mga tao sa paligid dahil sa kanilang pasisimuno. Wala naman yung problema sa kanila. Gawa ng itong mga panahon na ito, hindi pa binabawal ang ganong gawain.
Pagsipat nila sa makakalaban ni Nuli, isa yung lalaking may katabaan ang katawan. Sa pag-uumpisa ng laban, kasabay ding umalingaw-ngaw ang sigawan sa mga namumusta dahil purong kakampi ang mga taga-baryo. Nahirapan sila Nuling habulin ang pusta nito. Ngunit nang sabihin ni Manong Duming na hindi sila tatanggap ng malaking pusta dahil naglilibang lamang sila, binabaan din ng kalaban ang magiging pusta nito. Sa pagtanggalan ng tari sa isa't isa, kaagad din namang inilapag sa lupa ang dalawang maglalaban. Sa unang sagupaan, mas lamang ang kalaban sa bilis at lakas. Habang yung pambato ni Nuli, nag-aabang lamang ito ng magandang pagkakataon upang gumanti. Medyo kinabahan na noon si Nuli dahil nakaalim na palo na ang kalaban. Ngunit yung sa kanya, puro ilag lang at panay atras. Ngunit nang pumitik sa daliri ang matandang kasama ni Nuli, doon na natigilan ang mga kalaban. Nang makita nilang animoy nahuli sa sapot ng gagamba ang kalabang manok. Dahil nung manghawakan ito sa pambato ni Nuli, hindi na ito binitawan pa at pinupog ng pinupog ito. Hanggang sa napadapa na ang kalaban dahil sa may purong tama ang magkabilaang hita nito. Sa muling pagdampot ng tandang ni Nuli sa kalaban, tuluyan na ring natalo ang katunggali nito. Habang yung tandang ni Nuli ni isang galos ay hindi nagtatamo. Ang sabi pa ng iba, nagkakataon lang ang lahat at nakatsamba pa. Dahil sa kilala ang lugar na yon na may pinakamagagaling na magmamanok pagdating sa digmaan. Matapos ang labanan na yon, nagwika pa ang matandang kasama ni Nuli ng, Paano ba yan? Nanalo kami. Amin na yung pusta. Nang marinig ito ng mga taga-baryo, lumapit naman sa kanila ang humawak sa pusta habang nakangiti pa. Binabati namin kayo, Ginoo, sa pagkapapanalo nyo. Pero ang sabi sa kasama namin, kakasabaro kayo kung sakaling muli kaming maglunsad ng pangalawang bakbakan. Oo naman, iho. 3 itong dala naming panlaban. Kaya kung nais nyong magkaroon ng pangalawang laban, aba, lalaban kami. Sagot naman ng matandang antingero na kasama ni Nuling nagbibitaw. Dahil sa sinabi ng matanda, muling kumuha ng tandang ang isang lalaki at itinapat sa isang tandang na hawak ni Nuli. Ito, Noy. Mukhang magkakasundo tayo sa laki. Wika naman ng matabang lalaki habang kaharap nito sila Nuli. Sige kaibigan, ihanda na namin ang gagamitin dito. Sagot naman ni Nuli at kaagading tumayo ang lalaki para ihanda yung ikakabit dito. Dahil sa naganap, tuwang-tuwa naman ang buong pangkat ng mga antingero kaanib ni Manong Duming dahil sa hindi nila inaasahang may pupulutanin sila mamaya sa kanilang inuman ng tuba. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat naman ni Nuling muling inilagay ng matanda sa tari ng tandang ang nakita niyang bagay kanina. At doon na pagtanto ni Nuli at Danilo na mabisa din pala ang mutya ng gagambang kuweba sa ganong larangan. Ilang minuto pa ang makalipas
Lumakad na naman ang matandang kasama nila Nuli at umupo sa harap ng mga lalaki. Habang himas-himas yung tandang na handa ng ilaban. Ilang saglit pa, nagkaharap na naman ang dalawang maglalaban na parehong may hawak na mga tandang. Ngunit sa pagbitaw ng kalaban ay iba ang humawak rito. Isa yung matandang palaging may tabakong subo-subo sa bunganga nito. Habang pinagbasda ni Nuli ang matandang yon, nakakaramdam din siya ng hiwaga rito. Hindi nga siya nagkamali. Dahil narinig niya itong magbanggit ng mga buhay na salita, sabay ihip sa hawak nitong panlaban. Ngunit ang akala ni Nuling sa pagkataong yon ay matalo sila, ay nagkakamali siya. Dahil sa pagharap ng mga panlaban, ganun pa rin ang nangyayari. Sa pangalawang laban nila, ay panalo pa rin sila Nuli. Sa pangalawang laban nila, ay panalo pa rin sila. Ngunit dahil sa dalawang panalo ni Nuli at ng matandang antingero, tila ba mas lalong nagmamalabis ang taga-baryo na ito'y makaganti sa kanila. Gawa nang sinabi nila ditong hindi na sila lalaban dahil may lakad pa sila, hinarang sila ng isang lalaking may nakasukbit na itak sa kanyang gilid. Manoy, isa pang laban. Sa dalawang laban natin, hindi pa kami nakaganti. Ngayon ka pa ba ayaw? Isang laban pa, Mano. Gawa ng malaki-laki din ang natalo ko. Dahil dito ako pumupusta. Wika ng lalaki sa kanila. Kaya't ang sabi ni Nuli sa matanda ay, paano ba yan, Mano? Mukhang gusto talagang gumanti ng taga-baryo sa atin. Okay lang naman kung ipapatalo natin ang pangatlong laban na ito. Nang sabihin ito ni Nuli, humagalpak lang naman sa kakatawa ang matanda na sumasagot ng, "Sira ulo ka ba? Ipapatalo mo ang manok mo na hindi naman dapat matalo. O siya, mamaya papayag kaming makipaglaban sa pangatlong pagkakataon. Pero hindi na namin kasalanan kung ano talaga ang takbo ng laban." Wika ng matandang kasama ni Nuli sa mga sabungerong taga-baryo. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang nasiyahan ang lalaking taga-baryo dahil sa wakas, pumayag din sila. Ngunit nang makita nila ang makakalaban ng pangatlo nilang tandang, ay napanganga naman ang matanda dahil sa sobrang laki ng tandang sa kalaban. Teka mama, wala na bang mas malaki dyan? Nagmukhang kambing at baka ang laban na ito dahil sa laki ng pambato nyo. Bulong na naman ang matanda sa makatunggali nila habang hawak-hawak nito ang tali sa tari. Meron pa humanong. Kung gusto nyo, kukunin namin. Sagot naman ng lalaki sa kanila. Hindi bale. Yan na lang. Bahala na. Sagot muli ng matanda. Habang nakinig sila Nuli at Danilo maging ang buo nilang mga kasama, hindi naman nila maiwasang matawa dahil sa kukulit ng usapang yon. Ngunit mas lalo silang naging maingay nang makita nilang nasa kanan ng paa ng manok nakakabit ang tari doon sa manok ni Nuli. Kaya't ang sabi ni Nuli, "Manong, hindi kaya'y hindi makakatama yung sa atin dyan? Sa kanan mo ba naman ilagay yung tari? Parang tayo pang nagbibigay partida sa kalaban natin."
Wika ni Nuli. Hayaan mo na. Para naman hindi gaanong masaktan ang mga ito. Kung sakaling mananalo pa rin tayo. Tandaan mo, malayo-layo ang ating lalakbayin. Kaya mas mainam na marami tayong dalang pulutan sa bawat pagpapahinga natin. Muling sagot ng matanda. Ilang saglit pa. Tinawag na sila ng lalaking makakalaban nila. Dahil sa tagal nilang natapos. Makalipas ang ilang minuto, muling nagkaharap ang dalawang maglalaban. Sila Nuli noon, nakamasid lang sa mangyayari. Ngunit nang bibitawan na ang mga ito, lumingon sa kanya ang matanda at suminyas na lumapit siya dito. Paglapit ni Nuli rito, nagwika siya ng, "Bakit, Manong? May problema ba?" Wika niya paglapit niya dito. "Wala naman. Gusto ko sanang ikaw ang magbibitaw sa laban na ito." Sagot nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang tandang at siya ang humarap sa makakalaban niya. Sa tingin ni Nuli, hindi talaga mananalo ang pambato nila dito dahil sa sobrang laki nun. Ngunit inilaban pa rin nila yon sa walang pag-aalinlangan. Ngunit gaya ng nangyari sa unang laban, nagpabugbog yung kanila na para bang walang alam na gumanti. Ngunit nang pumito ang matandang nasa likod niya, ay biglang nagiba ang ihip ng tandang. Hindi pa man nakalapit ang kalaban dito, ay animoy ibon na yung bumabatog-batog sa katawan ng kalaban nang siyang naging sanhi na nagtatamo ito ng maraming sugat. Nakita pa nila noong natanggal ang kanang pakpak ng kalabang manok nang siyang ikinagulat ng kalaban nila. Tila ba kahit anong gagawin nila, wala silang panama sa grupo ni Nuli. Sa madaling salita, nanalo pa rin sila sa huling laban. Dahil sa kitang-kita ni Nuli ang pagadismaya ng kalaban, pinili niyang ibigay na lang dito ang pangatlo nilang bihag upang kahit papano makakatikim ito sa kanyang inaalagaang tandang na ilang buwan. Matapos nilang manalo sa laban, nagpasya na silang umalis sa baryo. Gawa ng napapansin ni Manong Duming na may iilang nagmamasid sa kanila habang may matatalim na pagtitig. At habang naglalakbay sila sakay-sakay sa mga kabayo, doon na ikwento ng matandang naging katandim niya sa sabong ang patungkol sa hawak-hawak nitong mutyam. Ayon sa matanda, matagal na niyang hawak ang gamit na yon at ilang bisis na rin niya itong nagamit sa mga pasugalan ng baryo kung saan sila nakatira. Dagdag pa ng matanda, marami ng bisis na nagawang masumpa ang gamit niyang yon. Ngunit sa tagal na nilang bilang mga antingero, nakakaya pa rin niya na buhayin sa pamagitan ng mga ritual ang mutya na yon, kung saan mag-aalay ka ng isang buhay na hayop. Nang mapansin ng ermitanyo ang kanilang usapan, nagwika naman yun ng, Kayo talaga. Mukhang magkakasundo talaga kayo ng bata ko, Kardeng. Gawa ng halos hindi kayo maubusan ng kwentuhan. Singit naman ng ermitanyo nang mapansin sila nitong labis ang ingay nila sa daan. Makalipas ang mga oras nilang paglalakbay, sumapit na ang 3:00 ng hapon nang hindi nila namamalayan.
Napakalayo na noon nila sa baryong kanilang dinadaanan. At ang tanging nakikita na lang nila papaikot sa kanilang kinaroroonan ay purong mga kabundukan at kagubatan. Wala na silang nakikitang nagawing mga tao sa lugar. Kaya medyo binilis-bilisan na nila sa pagpapatakbo ang mga sinasakyan nilang kabayo. Sa pagsapit ng gabi, wala nang nagawa ang kanilang pangkat, kundi humanap na lang ng pwestong kanilang pagpapahingahan. Ang nahanap nilang pwesto noon ay ang isang kahoy na malapit sa napakalinis na ilog, upang sa gayoy doon nila linisan ang 2 bihag na manok na kanilang nabihag sa tubada. Ligtas din ang lugar na yon gawa ng nasa mataas na bahagi ito ng lupa. Kung meron mang mga nilalang ang magtangkas sa kanila, paniniguradong hindi ito makalapit. Ang lakas pa lamang ng mga antingerong kasama nila, sapat na ito para maditik ang mga nilalang sa paligid. Bukod kasi sa ilang mga bantay nilang kasama, nandun din sa taas ng puno ng kanilang pinagpapahingaan ang dalupahaw ng ermitanyo na magmanman sa buong paligid nito. Gumawa sila ng malaking siga sa bahaging yon upang may magbibigay sa kanila ng liwanag para sa kanilang hapunan at inuman mamaya. Habang kumakain sila ng hapunan, dahil sa dami nila, napakasaya pa rin nila ng mga oras na yon habang nagkwikwentuhan. Nang matapos na silang maghapunan, nagpapahinga lang sila ng saglit at binuksan na naman ang takip ng tuba at sinimula ng tagayin. Habang ang pulutan nila, ang bihag na niluto sa sinabaw na maraming sili. Humigop kayo ng sabaw na mainit na maanghang, upang sa gayoy, hindi agawin ng lamig sa paligid ang mga sistema nyo. Masayang inuman to. Ang unang tagay para sa ating pagtatagumpay. Wika pa ng ermitanyo habang iniinom ang paunang tagay. Mabuhay ang mga antingero at ang ating pangkat. Wika pa ng kasama nilang purong mga antingero. Maging ang buo nilang pangkat, ganon din ang mga binabanggit. Habang sila Buning at ang tatlo, tuwang-tuwa naman sila sa kanilang paglalakbay. Lalo na sa kanilang inuman, na para bang wala na silang ibang iniisip kung may mangyari ba sa kanila sa lugar na yon. Habang masaya silang nag-iinuman, nagsisimula na naman ang masarap nilang usapan kapag dinadalaw na naman sila ng kalasingan. Halos sila lang din ang napakaingay sa napakatahimik na lugar, na para bang wala silang ibang iniisip at hindi nila alintana na baka may magambala silang mga nilalang o mga lamang lupa dahil sa kanilang ginagawa. Sa pagkaubos ng isang tubang kanilang iniinom, ramdam na nila ang tama ng tuba sa kanilang katawan. Kaya't paisa-isa nang nagsisigaan ang mga antingerong kasama nila. Ang ermitanyo naman noon, panay lang ang pagtitig nito sa buwan, na para bang may binabasa ito doon. Dahil sa mga nakita ni Nuli, pinili naman niyang lapitan ang kanyang maestro upang kausapin ito. Manong, ano bang sinisipat-sipat mo dyan? Tanong dito ni Nuli. Ayon sa maestro kong Yumao, makikita mo ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng mga bituin.
Palagi niya itong ginagawa noon nung magkakasama pa kami. Kaya ngayon, iho, kahit ilang taon na ako, patuloy ko pa rin binabasa ang dadaanang kapalaran ko. Subok na subok ko na ang ganitong paniniwala, iho. Hayaan mo. Ituro ko sa iyo ang pagbabasa sa kapalaran mo sa pagkakasalansa ng mga bituin sa kalangitan. Wika naman ng ermitanyo habang higop-higop pa rin ito ang kanyang tabakong gawa sa makintab na bato na sinalansanan ng mga dahon ng tabako. Sa pag-uusap nilang yon, tanging mga huni lamang ng mga ibon ang kanilang naririnig sa paligid at ang simoy na malamig na hangin. Meron din silang nasisilayang mga alitaptap sa kanilang hinihigaan nang siyang nagpadagdag sa hiwaga sa paligid. Sa usapan nilang yon, ay natalakay ng ermitanyo sa kanya na matapos nilang makuha ang mutya ng bulkan na hawak ng mga sungaw, ay tutungo sila kung saan nakatira ang kababata ng ermitanyo na nagngangalang Sanoy. Iho, sa pagpunta namin sa Uringaw, sasama ka ba? Tanong ng ermitanyo. Uringaw? Sa lugar ng kababata mong si Sanoy? Sagot naman ni Nuli. Oo, hanapin natin ang dalawang yon upang sa gayoy masilayan mo rin ang itsura noon. Kahit hindi namin alam ang insaktong lokasyon nito, nanatiling buo ang pagpasya naming hanapin ito. Sa pagpunta natin sa Uringaw, meron kaming impormasyon, ngunit hindi gaanong detalyado. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ni Manong Duming, napag-isip-isip naman niya kung sasama ba siya talaga dito. Kahit papano kasi, may pagnanais ba din siyang makita sa personal ang taong may lakas sa kaliwa. Kahit nababahala siya gawa ng ang sinabi noon ng ermitanyo, kapag hindi ka matipuhan ng antingero sa kanan ay susubukan ka nito. At kapag hindi maagapan, maaari ka pa nitong saktan sa anumang oras.